Master Jet, sa case ko po, sir, maigi po sana na cash. Kasi po kagaya ko na may maintenance, mas makakatulong po ito. Ang buwanan ko pong gamot ay umaabot po sa 3,000 pesos halos. Malaking tulong po sana ito. Yung atin po medical allowance ay 7,000 per year. So malaking tulong nga talaga dito po sa ganito po na senaryo. So ito po yung pwede pong option kung kayo po ay meron pong maintenance na gamot na dapat po ninyong i-take everyday. Palagi po kayong bumibili ng gamot. Doon po sa pagpipilian sa atin pong pag-avail ng medical allowance, pwede naman po na cash yung makukuha. No? Wala kayong HMO pero meron kayong maintenance na mga gamot. Ito po yung pwedeng gawin. Yun pong may conditions kasi para cash yung makukuha. Una ay kapag nasa geographically isolated and disadvantaged areas kayo. Medyo doon kayo sa last mile kung tawagin for kung paaralan po. Tapos pwede rin na walang enough HMO office sa inyo pong lugar. Pwede po na ito yung senaryo po dyan sa inyo. O kaya ay dati kayo nag-apply ng HMO tapos denied, hindi approved. So, doon po sa first two na options para makakuha ng cash, kinakailangan po ng certification kung kayo po ay nasa paaralan to be signed by your school's division superintendent. So, pwede po kayong gagawa ng certification na nasa geographically isolated area kayo o kaya ay walang adequate na HMO office sa inyo pong place of residence o kaya ay assignment. Tapos pipirmahan po yun ng SDS. Yun po ay isang basis, no, na pwede kayong mabigyan ng cash na medical allowance. Pero dito po kasi sa cash, meron pong isa pang form na dapat po nating i-comply. Yun pong cash claim form. So yung cash claim form ay of course nandoon po, no, kung details ng pagtanggap po natin na cash sa medical allowance. And isa po sa mga mga required na mga information doon ay yung mga medical expenses. So dito po pasok ito pong inyo pong maintenance, no, na inyo po binibili monthly. Doon po sa medical expenses, pwede po ninyong ilagay yung amount at mag-attach ng resibo ng inyo pong nabili. No, hindi naman po kinakailangan na lahat talaga, no? Kahit po yung 1 month lang na 1 month lang ninyo na medical expenses, no? I guess pwede na po 'yon. Kasi not necessarily na 7,000 naman talaga yung gagastusin for the medical allowance na ma-reimburse po. So, in your case, kung nasa 3,000 monthly, kahit yung 1 month lang, no, especially kung mayroon po kayong mga consultations with your doctor ngayong 2025, kung mayroon po kayong proof na talagang mayroon kayong yung reseta from the doctor o kaya ay resibo sa inyo pong consultation, pwede po yun i-attach sa cash claim form. So, at least may babalik, no? Meron kayong gastusin sa gamot monthly, tapos itong medical allowance pwede pong matanggap ninyo as a cash, yung 7,000. Kung ganun po yung case. So, again, kung gusto po niyo na cash na dahil may maintenance kayo, dapat unang-una nandun po yung certification, no? Certification na nasa geographically isolated area kayo, kung hindi naman po yun applicable. Certification na walang adequate HMO office sa inyo pong residence o kaya ay place of assignment. Or kung minsan yung sinubukan mag-apply ng HMO tapos denied, pwede po na yung any proof from the HMO na denied yung inyong application, pwede po yun. So, after that, yung cash claim form naman, fill upan po ninyo at i-attach yung resibo for your medical expenses. So, in that way, you are eligible para matanggap ang cash na medical allowance.